So hello guys, for today's vlog magpapalit tayo ng brake pad sa ating Honda Click. Yan, papalitan natin yung brake pad niya kasi masyado nang manipis. Yan. At narami na rin kalawang. So guys, bago yon, umorder ako sa Shopee ng brake pad. Yan, genuine, tapos kompletong tools, and that meron kayo nun. Saka impact wrench. Ang kailangan nyo yan guys. So yun nga guys, i-impact wrench natin siya. Napakatigas nga guys, nahirapan yung impact wrench ko. So kailangan natin siyang pukpukin. Guys, extension, sabay pukpukin natin siya ng martilyo para medyo gumalaw yung ano niya, mga kalawang o ano man dyan. Okay, tapos gamitin natin siya ng impact wrench. Kaso napakatigas, hindi kaya. Hindi siya kaya guys, masyadong matigas. Itatry lang natin ng itatry. So tingin ko lobat ata yung battery. Pero try lang ulit natin kung kakayanin ng impact wrench. Yes. So yun nga guys, try natin siya i-manual kasi sobrang tigas talaga, hindi talaga kaya. Ayan, hindi ko rin siya pwedeng ipilit. Masyado rin matigas, baka mabasag yung ano ko, sakit na flower, baka mabasag, kaya di mo natin siya ipipilit. So guys, turn off the light. Try lang. So guys, panoorin nyo lang itong step by step ko paano ako magtanggal na, paano ko itong brake pad para may matutunan ko guys. Yan, try ulit natin siya ng impact wrench. Yan, impact wrench, impact drive yun. Try natin ulit. So yun nga guys, napakatigas talaga, hindi talaga kaya tanggalin. So gagawa tayo ng paraan. Charge muna natin yung battery niya, baka di talaga kaya. Pero kung gamit yung impact drive dito is yung compressor, yung hangin, mas malakas yun, mas maganda yun. Ito kasi sa akin lang siya, portable lang, electric lang siya, battery. Yan, pupukin lang ulit natin. Bigay impact drive na naman. Hindi talaga kaya guys, kumikislapan yung bala dun. Hindi talaga kaya. Yan, try natin siyang i-manual. Pag di pa rin kaya ng socket ko, gamitin natin siya ng tubo na mahaba. Ayun, gumalaw na guys. Gumalaw na. Yun, natanggal na guys. Tapos sa ilalim naman, try ulit natin siya i-manual na ng socket. Yan, bukulit. Sabay gamitin natin ng extension. Yan na. Tapos persahin natin. Yun. Persahin natin guys. Persahin nyo lang. So yun na guys, lumambot na. So guys, pag ganun na senaryo na hindi kaya ng impact wrench, huwag nyo lang ipilit, i-manual nyo na lang kasi iba talaga person ng tao kasi sa ganyan na tools. Ayan. So yun nga guys, tatanggalin natin tong caliper. I-check natin kung gano'n na kanipis ang kanyang brake pad. No, huwag ka mo lang pasound doon kasi nagka-copyright dito minsan. Wala. So guys, grabe, sobrang nipis na talaga. So yung tornilyo na yan guys, tatanggalin natin yan. Gagamitan natin siya ng 8mm socket dyan.
Tanggalin natin yan. Okay. So yan guys, ginamitan natin siya ng 8mm socket. Tanggalan natin yung tornilyo. Alright. Tapos, papakita sa inyo yung brake pad kung gaano nakanipis. Mumurang brake pad lang kasi yung nabili ko. Tag 150 pesos. Kaya tingnan nyo guys, oh. Ano, sobrang nipis na. Kung hindi ko pa nagapan yan, baka pudpud na yung ano ko, rotor disc ko. Ayun, di ba? Sobrang nipis guys, di ba? So, pag ganyan guys, pag ganyan na siya kanipis, alam na natin ang gagawin natin. So, yan. Yung pamaking ko guys, oh, si Kalbo. Ayan, gumagala lang yan. Ayan, tatapon na natin siya. Alright. So, ito na guys. Magpapalit tayo ng brake pad. Kailangan natin ng grasa. Ayan, yung nabili ko sa Shopee yan guys. Ano ko lang yung link sa description box. Para dun din kayo maka-order. Pero bago yung guys, bago nyo yan, kasi di ba nag-ano yung piston niya. Kailangan nyo muna nang tanggalin yung takip sa brake fluid nyo. Kasi, marami nang nangyayari yung kahit nung XRM pa yung motor ko. Pag pinilit nyo kasing itulak yung piston yan, babasag yung salamin yan sa gilid. Tapos, yung pressure, walang lalabasan. Kaya, dun nangyayari, nababasag yung glass. So, kailangan nyo lang tanggalin yung takip. Tapos, ibalik nyo na lang mamaya pag tapos nyo ng ano, yung caliper. May kabit. Ayan, yun lang yung discarded yan guys. Kaya gamitin nyo lang siya ng socket na para mas maganda. Huwag kayong gagamit ng ano, ng Phillips screw na ano. Kasi madaling makabilog ng tornilyo yun. Kaya dapat ganyan yung gamitin nyo. Pukpok sabay ganyan para maano yung mga kalawang. O yan guys. Yan, buksan natin yan. Singawin natin. Yan. Okay. Doon na tayo sa caliper. So yun yung sinasabi ko guys. Yan. Ayan din tatanggalin natin yan. Yan yung may rubber. Dapat may grasa pa naman siya. Pero madumi na. So papalitan natin siya ng grasa. Punasan muna natin siya guys. Yan. Punasan nyo lang. Yan, tapos yan. Magamit kayo ng grasa ng ganyan. Kulay blue. Or kahit anong grasa dyan. Pero subok ko na yan yung ganyang grasa kulay blue. Mas maganda yan. Nabili ko lang sa Shopee yan guys, 150 pesos lang yung high temperature na grease. Yan, itusok nyo lang yan oh. Yan, itusok nyo lang. Ayan, okay na yan, pwede na yan. Huwag nyo na masyadong dami yan, baka kumalat sa rotor disc nyo. Tapos yan, balik nyo na sa caliper nyo, balik nyo na yung bracket na yan. Yung purpose nyan guys is para hindi mag-lock yung caliper niya kasi minsan kasi naglalak kasi yung pwesto niya, hindi siya nag-play. Delikado po yun. Kakos po yung aksidente na minsan sobrang preno, bilang nag-lock yung preno, yun, bumabalentong. Pero kahit hindi ka nag-preno, may tendency na habang nag-drive ka, bilang nag-lock yung preno sa unahan, yun, bumabalentong din. So dapat guys, i-maintenance yung preno nyo, lalo na kung mga disc brake yan. Kasi maganda nga siya, malakas yung preno kaso delikado rin minsan pag di natin na maintenance o naalagaan sa linis. So yun lang gagawin nyo guys, tulak nyo lang. Tulak nyo lang guys, syagaan nyo lang itulak yan para magkasya yung brake pad. Kasi makapal na yung brake pad kaya pag ibabalik siya disc brake di siya kasya. So kailangan natin siyang itulak yung piston niya. Yan, syagaan nyo lang itulak guys. Yan, medyo nahirapan ako dyan. Kaya kung ano pinagagawa, pinakupok ko na rin yan ng ano mamaya. Pupukay ko yan ng martilyo. Yan, tsagaan nyo lang guys. Tulak-tulak lang. Ano ginagawa niyo dito sa loob ng sala? Kamahalan, hindi ko alam na may nais kayo papagawa sa akin. Guys, basta guys, panoorin nyo lang tong video ko guys para pag pagpapat kayo ng brake pad nyo, DIY nyo na lang kaysa magpagawa pa kayo sa mga motorcycle shop. Ang kailangan nyo lang naman ay tools. Syempre mag-invest kayo sa tools nyo. Mag-ipon kayo, balik kayo ng tools. Basta mag motorcycle shop kayo na
Mga mekaniko lalakas maningil. So yun nga guys, nababagot ako niyan kaya pinukpok ko siya ng martilyo. Kaso ayaw pa rin. So need talaga, tulak talaga yan. Need talaga siyang itulak. Yan, tulak. So yun na guys, na okay na. Bali na, kakabit natin yung brake pad niya. Ayan. Itatansya natin kung pwede na ba. Kasi na sa pag-video ko guys yung cellphone ko kasi nakabit sa helmet. So akala ko okay yung pag-video, yung pala di pala ako gaano nakita. Pero yun, may ipapayta sa inyo. So yun nga guys, hindi pa siya pwede. So tutulak po ulit natin siya pa ilalim. Yan pwede na siguro. Voice recording lang kasi ginagawa ko. Ang hirap kasi mag-video tas nagsasalita. Minsan hindi siya na klaro. Kaya mas maganda pag voice recording. So yun guys, pwede na yan. Kasya na yung rotor disc yan. So bago natin ibalik yung tornilyo, lagyan natin siya ng grasa. Para hindi mag-lock yung pag tatanggal natin. Pero kung ayaw nyo ng grasa, pwede rin yung yung pound change oil. Langis yan, lagyan mo. Para di siya kalawangin guys. Dahil ipitan natin siya. Ipitan nyo. Sakong higpit lang, huwag masyado. Ipitan na yun. Naibabay natin siya sa rotor disc niya. Yun, sakto na. Higpitan na lang natin. Yan, datansyahin nyo. Dapat sakto sa disc. Mamaya tabi nyo. Hindi pantay yung pag ano yan. Yan, itulak mo muna yan. Para sakto yan. Yan, ibalik natin yung caliper. Ibalik natin siya. Tapos, ibalik natin yung tornilyo na, lagyan natin ng grasa bago ibalik. Yan. So, dyan guys, sa pagbabalik ng tornilyo, hindi ko na siya gagamitan ng impact drive. I-manual na natin siya guys, saktong higpit lang. Kasi nung nakaraan kasi, nung nagpalitan ng brake pad, dinala ko lang sa motorcycle shop. Tapos yung pinalit sa akin na brake pad, yung local lang, halagang 150. Kasi yun lang day available. So, nakita nyo naman kung grabe, bilis mapudpud. Ano pa lang yun, dalawang buwan pa lang yun, pudpud ka agad. So yun guys, tamang higpit lang, wag masyado. Para sa susunod na pagpalit natin ng brake pad, di tayo mahirapan. So, saktong higpit lang. Sakto lang. Okay, masaya lang kasi yung toner niya, flower type kasi yan, kaya hindi pwede yung malo-strip. Yan, saktong higpit lang. Ayos. Ayos na guys. Ganun lang kadali magpalit ng brake pad sa ating motor. Ayan, Honda Click. So, tapos doon ibabalikan natin yung takip ng natin ng brake fluid. Diyan babalikan natin yun guys. Hindi ko na ipapakita yung video kasi matatapos yung video natin. So, yun lang guys. Salamat.